Ako si Victor Mare Gis N. Soto ng Barangay Ugong, Pasig City, nahalal sa katungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Pasig, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong ipinahihiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Mayor Vico Soto. Sa pagkakataong ito, matutunghayan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Muli, palakpakan po natin, Mayor Vico N. Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Una po, maraming salamat kay Executive Judge Bulawitan sa pag-administer ng aming panunumpa sa bawat Pasigenyo, sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan ng Pasig, sa aking mga kasama sa giting ng Pasig, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsehal ng una at ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig, sa mga kasama po natin mula sa pribadong sektor, mula sa civil society, mula sa mga barangay, mga kaibigan, at syempre, last but not the least, sa aking pamilya, lalo na sa aking mama at papa. Nakita niyo naman, walang hihigit pa sa suporta na pinakita nila, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Maraming salamat, mama at papa. Kakaiba itong pinagdaanan natin noong 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, nag-umpisa po tayo, lumaban tayo, sinubukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa atin, sa amin, ni Congressman Roman, na imposible yung gagawin ninyo. Kung gusto nyo magkaroon ng tsansa man lang, kailangan gumastos din kayo. May mga nagpakita sa akin, mga batigan, mga dating politiko, mga political operator, alam nila po yung ibig ko sabihin. Lumapit po sa amin, sabi nila gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Nakitaan kami ng mga estimate na kung gusto nyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay, per purok, per street. Nung kino-compute ko na, yung isa doon, yung manilig sumama sa press con, kilala ni Kong Roman yun. Kakampi daw namin, pero ito yung ginagawa nun. Sabi, ito, itong breakdown, conservative na to, sabing gano'n. Kailangan, may allowance lahat yan.
Para, hindi vote buying, pero per street, dapat may mga tao kayo. Tapos nung kinocompute ko na, siyempre ako, bata, 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako, tatayo ako kung saan ako, pero makikinig muna ako. So tinakinggan ko, tinignan ko yung mga papeles na ginawa po nila, kinumpute ko ngayon. Ito, per barangay, ganito. Per purok, ganito, per street. Aba, umaabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Sabihin na natin na gagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang malaking pera? Sabi sa akin, kami nang bahala sa fundraising. Alam na. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganung klaseng luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng maraming imposible, sabi ng iba, siraulo kayo, hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Maraming nagsabi na gusto namin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayan na. Inilalapit ng mga kontrata, inilalapit ng supplier, inilalapit ng mga politiko. Nung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin. Isa-isa na po silang nagsialisan. Kilala niyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit papano medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre, yung mga konsyal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi, wala nang susuporta sa yung politiko pagdating ng 2022. Kaso mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong puhunan natin dito. At buti na lang, may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang, may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit di ko nabanggitin, pero kailangan pa rin pong banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Hindi ako nagsimula sa laban na ito, kundi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang Congressman, Roman Romulo. Marami pa pong iba, ika nga unsung heroes, hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, ito na, nagkaroon tayo ng lineup na buo ang unang edition ng Giting ng Pasig. Simple na naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na tinataak natin ngayon bilang isang lungsod. Yung hindi tayo ililigaw, yung mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Mahirap maghanap, sa totoo lang. Hindi ng supporter, pero yung mga kakampi na tatayo kasama mo. Sa konseho, lalo na para vice mayor. Mula 2022, kung noong 2019 to 2022, malalaki yung pagbabago, yung pinakamalalaking form ng korupsyon, natanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa sanggunian panlungsod. Vice Mayor Dodot Jaworski, maraming salamat. Ganun din sa ating mga konsehal. 2025, ganun pa rin po. Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin papunta sa ikatlong termino natin ng pagbabago. Nung malapit na ang filing, nakikita na grabe gumastos yung iba.
May mga tumawag sa amin na kahit mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin. Kakayanin niyo ba yung gastos? Handa daw gumastos ng 2 billion, totoo ba yun? Handa daw gumastos ng 4 billion, totoo ba yun? At unti-unti, nakita natin na parang totoo nga. Handang gumastos ng napakalaki. Handang manira, handang magpakalat ng fake news, disinformation, handang magbayat ng media, handang gawin ng kahit ano, maibalik lang tayo sa lumang kalakaran. Pero sa dulo, pinakita ng mga Pasigueño, sa tulong ng Diyos, na sa ating lungsod, ang magwawagi ay ang katotohanan at kabutihan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong i-address ko ang iba't ibang grupo ng tao. Hahatiin ko na lang po sa 3 grupo ng mga Pasigueño. Unahin ko na po ang mga Pasigueño, hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin minamasama. May mga iba na hindi sumuporta sa atin ng giting ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin. Wala akong problema dun. Ako po ang unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Dun po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung tinataguyod natin na estilo ng pamamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika. Hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin. Magtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga Pasigueño. Hindi ko alam kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba kahit na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nilang suportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam nila. And that says more about them than it does about me. Sa mga taong ito, hininikayat ko po sila mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. At syempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo, ito hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon. Sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin siyempre pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon wala nang politika. 2028 hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo.
Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi niyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggalin, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Higit 90% sa mga Pasigenyo ay naniwala sa akin, hindi sa mga kalokohan nila. Kaya handa po ako makipag-usap, handa po ako makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. At may pangatlong grupo ba po? Ako po yung naniniwala at nakita naman po natin sa resulta ng halalan na ang karamihan sa ating mga Pasigenyo ay napakabilang sa ikatlong grupo na ito. Sa mga Pasigenyo na sumuporta, sa mga Pasigenyo na naniwala sa direksyon natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Sa lahat ng nagpagawa ng t-shirt, sa lahat ng nagpagawa ng kanya-kanyang tarpaulin, sa lahat ng nagpagawa ng headband, nag-edit ng video, nag-post sa social media, sumigaw sa kalsada, at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa inyo. Ang giting ng Pasig, hindi lang po ako, o ang ating Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, o ang ating mga konsyal. Ang giting ng Pasig ay ang bawat isang Pasigenyo na patuloy na lumalaban para sa pagbabago at reforma ng ating mahal na lungsod. Mga kasama, 2025, meron tayong napaka-espesyal na pagkakataon, pambihirang pagkakataon dito sa ating lungsod. Sana po ay magkaisa tayo, tuloy-tuloy nating itaguyod ang mabuting pamamahala, tuloy-tuloy nating itaguyod ang pamamahala na may transparency o bukas sa mamamayan, isang mapanlahok na pamayanan, gobyerno na may pananagutan sa taong bayan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ang mga nasimulan ng pagbabago tungo sa universal healthcare, tungo sa programa ng pabahay na makatarungan, laban sa korupsyon, laban sa politika at pag-gobyerno na mapansamantala. Sama-sama po tayo. Mga nasimulan natin, paigtingin pa po natin. Naniniwala po ako na tayo magkakasama at sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo aatras pa, hindi na tayo liliko-liko pa, dire-diretso lang po tayo. Mga Pasigenyo, God bless sa ating lahat.
mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po.